Manet, baka naman pwedeng mayroon yung electric fan mo. Mga 5 araw lang, tapos 50 kada araw. Jessa? Muisip, storbo! Ako po. Jessa? Pwede bang makuha na yung electric fan at saka yung bayad? Ayan, 50 na muna. Ayan na muna. Di ba sabi mo 50 kada araw? Kailangan 250 na to. Yung kulang yan, ibibigay ko. Pero Jessa, teka. Jessa! Plano. Last pagin natin ng electric fan ni Manet. Ikaw ang dahilan kung bakit natulog ang bahay namin! Ano sasabi mo? Eh di ba, sa inyo nang galing ang sunog? Ang babayaran ko ito ako! Sorry ba kayo? Init. Ay nako, tamang-tama anak. Tinimplahan kita ng juice para palamig. Salamat, Nay. Kayo po. Ano, juice po? Ayaw niyo po? Basta, Nay, huwag niyo pong kakalimutan uminom, ha? Pag nauuhaw po kayo, pag pinagpapawisan, masama po yung nade-dehydrate. Naku, ang anak ko talaga. Huwag mo akong alalahanin. Kasi doon sa pinagtatrabahuhan kong computer shop, aircon doon. Ikaw, sa school nyo, napakainit. Pati naman panahon ngayon, napakainit. Oh! Ano ba naman kasi ang ginawa mo sa electric fan at nasira? Nag-iisa pa naman yan. Paano na to? Paano na tayo matutulog mamayang gabi? Ang init-init. Kinumbinsi ka lang nung kapitbahay, bumili ka na kagad ng segunda mano. O di yan ang nakuha mo. Sino ba tanga? Aba, ako pa? Ako pa ngayon ang sinisi mo? Eh di ba nga, ikaw ang kahuli-huli ang gumamit niyan? Uy, tignan mo yun. Buti pa yung nandun sa bahay na yun. Oh, sila Manet. Kita mo, kaway ng kaway yung mga kortina. Ano? Ay, natural. Eh, meron silang electric fan yun. Ah, Teka, Uy, ano? hiramin ko, pupunta ako doon. Hmm. Iwakan mo, ikaw dito. Sige, diyan ka lang. Manet! Manet! oh, ano yun? Ay, Manet. Eh, may tatanong lang sana ako sa'yo. Baka naman pwedeng mayroon yung electric fan mo. Ay ginagamit kasi namin at saka isa lang kasi yung electric fan namin dito. Ah, sige, ganito na lang. Hindi ko na lang siya ihiramin, pero rerentahan ko na lang sa'yo. Sige na, kahit ano, mga 5 araw lang, tapos 50 kada araw. Hinihintay ko lang kasi talaga yung perang padala ng anak ko. Tapos pag nakuha ko na, bibili na ako ng bagong electric fan. Sige naman ito, magbabayad naman ako eh. Oh, 250, ayaw mo pa ba? Ang sayang din yun, sige na. Okay na? Sige. Okay na yun. Sige. Salamat talaga. Yes, salamat Ako, naman. babayaran kita kapag binalik ko na yun sa'yo, ha? Bombo, babayaran kita. Sige. Salamat! O, pasok na ako, ha? Sige Ah, lang. sige. Kunin ko na, ha? Sige. Okay. Salamat! Yan, masakit ka na. Init. Nay naman eh. Bakit niyo pinahiram? Anak, kasi matatagalan pa yung sahod ni nanay. Baka mamaya, hindi tayo makatulog sa gabi niyan. Pandagdag din yung sa baon mo. Kaya mo, papay-payan na lang. Ha? Sensya ka na. Sige na, kasi mo na yun eh. Man, pa ba nagpapadala ng pera yung anak natin? Tsatsagaan tuloy natin itong electric pan na ito, hindi tayo makabili ng bago.
Hindi pa nga eh. Di bale, hindi ko pa naman niya isusuli kay Manet eh. Akong bahala. Jessa? Ano ba naman yan? Sino yan? Buisit storbo! Sandali lang ha. Oo, sige. Andiyan na, teka! Ako po. Jessa? Oh, Jessa, pasensya na sa istorbo ha. Pero pwede bang makuha na yung electric fan at saka yung bayad? ano ka ba? Pasensya ka na kasi... Wala pa kaming pera para makabili ng electric fan. Kaya hindi pa namin to sa'yo masusuli. Kaya lang kasi yung anak ko, init na init, hindi siya makatulog sa gabi. Eh, mas kailangan namin to eh. Pero huwag kang mag-alala, ha? Kada araw, magbilang ka, kwentahin mo lahat. O sige, total hindi pa naman ako nakakasahod. Sige, kunin ko na lang yung bayad. Teka lang. Alam ko may 50 pa ako dito. Sandali lang. Ayan. Ayan, 50 na muna. Ayan na muna. Kailangan 250 na to. Kulang pa to sa bayad mo. Sa Biyernes, bibigay ko lahat-lahat. Okay? Yung kulang yan, ibibigay ko. Sige na. Alis ka na. Naantok na ako eh. Matutulog na kami, ha? Sige na. Pero Jessa, teka. Jessa, buksan mo naman tong pinto. Kulang pa kasi ito eh. Jessa! Alam mo, ayun si Jessa, matumay talaga magbayad yan. Alam mo nga yung paluwagan namin, nagpaking mo asa, pagkatapos sumahod hindi na naghulog, o di kulang yung sinahod ko. At Jessa, baka naman pwedeng makuha na yung electric fan at saka yung pinangako mong pera. Kung may pera, sa tingin mo maghihintay. Bakit ba hindi ka makapaghintay, ha? Ano to? Atat na atat? Aba Jessa, mahihahiya ka naman. Ikaw na nga itong may utang, ikaw pa galit. Alam mo, ganyan na ganyan ka rin sa akin na may utang ka. Si Manet ang kausap ko, hindi ikaw. Kaya huwag kang makikialam dito! Teka lang. Jessa, ganito na lang. Pasensya ka na. Kunin ko na lang muna yung electric fan. Kasi nakakaawa na ako sa anak ko. Kulit mo naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ko pa siya maibabalik sa'yo. Kailangan makabili muna kami ng bago. Alam mo naman na umaasa na kami sa padala ng anak ko eh. Pamilyado na rin yung tao. Pwede dapat, dito ka naaawa kasi ito single mother, oh. Mag-isang tinataguyod ang anak. Ikaw, 200, hindi mo mabayaran. 200 lang yan, mane. Ano? Ay, teka lang! Teka lang! Tama na, huwag mo lang patulan yan! Sige, tama na! Huwag mo lang patulan yan! Ano ba naman yan? Ang tagal pa ba yung pagpapatuyong yan? Alam mo yung electric fan mo, bibigay na yan, mag-o-overheat na yan sa ginagawa mo. Ay nako, abay dapat lang no. Bayad kaya ang kada gamit natin yun. Pero alam mo, tama eh. Ano? Dapat talaga sulitin natin. Ako naman, dapat sulitin talaga natin. Halika na! Teka lang. May plano ko. Last pagin natin ng electric fan ni Manet. Sama talaga ng ugaling itong mag-asawang to. Ay, nantok na ako. Nasa gising! Hoy! Kumasi ka, Lando! Nasa ilig mo ko kailangan! Nasa! Ay, Lando! Ano ba? Nasa! Ano nangyari? Uy! Ba't tumapoy na? Kaya mo kayo na Ulo mo, ulo mo, ulo mo.
Labas mo ako dito. Oo, ito na, ito na. Sunog! Mga kapitbahay, sunog! Sunog sa sunog ng bahay Mang Nando! Sunog! Gagawin natin! Paano yung mga gamit natin, Nay? Yung bahay! Kaya nasa bahay natin, pero sana huwag lang umapatil. Importante, ligtas tayo, ano? Ligtas tayo. Ligtas tayo, ano? Kamusta kayo? Nadamay kayo? Nasunugan din kayo? Kamusta ba inyo? Malayo pa naman sa bahay namin, pero wala pa kasi ng bumbero. Hindi ko pa alam. Sana huwag lang ako sa bahay. Okay lang kayo? Ninervous talaga ako. Buti na lang hindi nadama yung mga bahay natin sa sunog. Alam mo, pasalamat din tayo sa Diyos kasi walang namatay, wala rin nasugatan. Pero alam mo, naaawa ako sa mga kapitbahay natin, no? Buti pa siguro, tumulong na lang muna tayo sa barangay sa pagbigay ng ayuda. Halika. Miss, pwede pa kami tumulong? Sige po, tulong kami. Ibibigay na lang mo ito. Alam mo, hindi sana tayo nagpipila sa init na to kung pinapahinga mo man lamang sana yung electric fan. Kaya nag-overheat eh. Sunog tuloy. Pwede ba, Lando? Huwag mo nga akong simulan. May lumaldil ka pa. Tara. Hoy, Manet! Ang lakas talaga ng loob mo para magpunta ka dito, no? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit nasunog ang bahay namin? Hoy! Ha? Ano pinagsasabi mo? Eh, di ba, sa inyo nang galing ang sunog? Yung electric fan mong bulok na pinarentahan mo sa akin. Ayun, nagliyab lang naman. Kaya pala gustong-gusto mong parentahan yun. Dahil alam mo na delikado na siyang gamitin, di ba? Ikaw, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Sumusobra ka na! Buo ko binigay sa'yo yung electric fan! Alam mo, naghahanap ka lang ng masisisi! Ay, teka. Manet, sandali. Sana, binenta mo na lang ang bulok mong electric fan sa junk shop kaysa pinagkakitaan mo. Isipin mo yun, tama siya. Pinarenta mo sa amin para kumita ka. Mukha kang pera eh. Di ba? Wow! Talaga? Oo nga naman, Manet. Bakit ka naman ganun? Alam mo naman palang delikadong gamitin, pinagamit mo pa rin kila Jessa. Oo nga, mukha kang pera. Teka. Ano pinagsasabi niyo? Maayos nga yung electric fan! Maniwala kayo sa akin at saka hindi ako mukhang pera. Ito nga yung hindi nagbabayad eh. Ito nga yung may utang eh. Ito yung balasubas. May utang yan. Buisit ka pa. Pagbabayaran mo! Nakikisali pa kayo! Tama na! Bakit ba kasi ako ang sinisisi nila sa lahat ng nangyari? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Parang hindi na ako ligtas sa lugar na to. Alam mo, Mare, si Jessa ang pasimuno nito. Kasi sa bahay naman niya talaga galing ang sunog, di ba? Nakahanap lang siya ng mapagbubuntungan ng sisi at galit. Sakit niya eh. Manet, Aling Elsa, pasok ko kayo. kumusta ka na? Nakita ko kasi yung nangyari kanina. Ito, konti lang naman yung galos ko, tsaka may konting bukol lang po ako. Pero kakausapin ko si Chairman mamaya. Paparating ko sa kanya yung mga nangyari.
Ako, Manet, mayroon kang dapat malaman. Ano ho yun? Di ba yung ginagamit nilang electric fan sa'yo yon? Dinig na dinig ko. Nag-uusap yung mag-asawa. Manipis lang kasi yung dingding na pagitan namin. Dinig na dinig ko kung anong mga sinasabi nila. Lalaspagin daw nila yung electric fan mo. Total, nagbabayad naman daw sila. Kaya siguro ayun, nag-overheat. Ayan, nagkasunog. Talagang nakakainis yung mag-asawang yan. Pati bahay ko nadamay. Papayag ba kayo na nakikita natin na napakaayos ng buhay ng Manet na yan? Samantalang tayo, ano? Eto! Hirap na hirap. Makinig kayo sa asawa ko. Tama siya at totoo ang sinasabi niya. Lintik lang ang walang ganti. Ang pinakamaiging natin gawin, batuhin yung bahay ni Manet. Walang tigil ng pagbabatuhin hanggat hindi siya nagbabayad sa kasalanan niya sa atin. Tama yun. Batuhin natin para umalis sila dito. Hoy, Jessa, Lando! Ano? Huwag nyo nga nilalason yung utak ng mga kabarangay natin, ha? Alam ko na ang totoo. Ginamit nyo ang electric fan na walang patayan. Kaya dyan nagsimula ang sunog. Pwede ba? Huwag na kayong manloko. Dinig na dinig ko ang pinag-uusapan nyo nung gabing yon. Na kese Hoda, sabi nyo, gamitin natin itong electric pan. Laspagin na natin kasi binabayaran naman natin. Kung tutusin, kayo ang dapat sisihin kung bakit nasunog dito ang lugar natin. Di ba mga kasama? Sinungaling ka! Hoy, hoy! Tama na! Manet, ha? Sinasaktan mo na asawa ko. Teka, Mang Lando, ka naman manakit ng babae. Kalalaki mong tao, pati babae, pinapatulan. Hindi pa nga umaabot eh. Kung paabutin ko ito sa'yo. Alam mo, mas mabuti pa, lumayas na kayo sa lugar na to. Kasi dahil sa inyo, nasunog ang lugar na to. Hindi kayo mararapat dito. Lumayas kayo! Hindi ito lugar! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Buwisit na buhay ito. Oh. Nandun eh. Naniwala na sila sa atin eh. Akala ko naman, malalansin na natin silang lahat. Alam mo, Han, di naman natin sila kailangan. Kahit tayong dalawa lang, kaya natin bawiin lahat yan. May naisip ako. Ano yun? Lahat yan, lahat yan, hanggang dito. Sige pa. Yan, sige pa. Yan, ano sa pinto. Nay! 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 Gising, Nay! May tao sa labas, Nay! Gising! Sige, sige. Ay! Tigilan niyo yan, ha? Hindi ako papayag na kami lang ang masunugan. Ang gusto ko, maranasan mo rin to. Hoy, tigilan mo yan! Ano? Ha? Kuya! Tulad! Pareho tayo! Tulong! Dito! Ano yan? Kami! Kapit-bahay! Saklalo! Tulong! Tulong! Tulad! Tulad! O, kapit-bahay! Tulad! Kapit-bahay! Tulong! Ang bahay mo! Tulad! Ayun pa! Pinagpapaya mo talaga! Ay, tama na! Tama na to! Tulong! Gusto mo! Ugali! Sa'yo na! Tulong!
yung bahay namin, susunugin mo? Pulang yan sa'yo yan! Jessa, Lando, hindi basta-basta ang frustrated arson. Pwede kayong kasuhan dito at makulong. Manet, anong plano mo? Kasuhan mo itong mga to? Bakap, kailangan nila managot sa batas. Dapat lang. Sige, dali sa barangayan. Dali na sa barangay. Mga kapuso, sana po'y may nakuha kayong aral sa ating kwentong wish ngayong hapon na hango sa totoong buhay. Sana, lagi po nating alalahanin na walang masamang mangutang basta hindi ito mauwi sa panlalamang. Pagpapaarkila ng electric fan ang pinagkakakitaan ni Jocelyn. Nagsimula po ako nun sa isang electric pan lang po. May ibang racket naman po kasi ako bukod doon. Kasama po yung mga benta ko po sa pagla-live. Hanggang nakabundar po ako ng 2 electric pan. Pagkakilala ko po kasi 35 to 40 pesos po per day. Tapos minsan po, sila na lang po nag-a-add pag binalik sa akin. May tip na din po ganun. Ang munting kabuhayan ni Jocelyn, hindi simple, gaya ng iniisip ng iba. Hindi po may iwasan yung mga nagre-rent. Ibabalik pong sira. Hindi rin daw ito ang original na negosyo ni Jocelyn. Gown at costume rental ang business ni Jocelyn noon hanggang sa mawala ito nang masunugan sila noong taong 2022. Pinakamahirap na pinagdaanan po namin nun nung halos wala po kaming matuluyan talaga. Hindi po na, ultimo magulang ko po, hindi po alam kung paano po magsisimula. Nakabangon na nga si Jocelyn sa trahedyang yun. Pero may mas masakit daw siyang pinagdaraanan ngayon. Nitong Enero lang, pumanaw ang anak niyang 7 buwang gulang dahil sa Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Hindi po mawawala yung sakit sa puso ko, lalo na karugtong ko ng buhay ko yung nawala. Hanggang namatay po siya, parang habang buhay ko po sisisihin yung sarili ko kung saan po ako nagkulang. Pilit na lang nagpapakatatag si Jocelyn. At narito naman ang wish ko lang para umagapay sa kanya kahit papano. At ito na nga, makikita niya si Ate Jocelyn. Hello, Ate Jocelyn. Ang ganda mo naman. Thank you po. Masaya ka ba ngayon? Sobra po. Naku, mas pasasayahin kita dahil alam niya, Ate Jocelyn, nandito ka sa wish ko lang. Masaya ka ba? Sobra po. Naku, marami kaming ibibigay. Sana magustuhan mo, pero for now, iba-blindfold kita para mas masorpresa ka. Handa ka na ba? Ang sorpresa namin para sa'yo, Ate Jocelyn. Woo! Yay! Po. Hatid namin ang iba pang munting negosyo na pwedeng simulan ni Jocelyn, gaya ng French fries business, mga frozen meat products na pwedeng ibenta, Iba't ibang klase ng frozen goods. Magagamit po. Lalo-lalo, pwede naman din po siya i-online. Bukod dito, meron ka pang pampalamig business. Ayan, ate, 3 to. Namimiss na raw ni Jocelyn ang dati niyang gown rental business, kaya eto ang bagong sewing machine. Makakapagsimula na po ulit ka magparenta ng mga gown. Siyempre, mawawala ba ang electric fan? Correction, mga electric fan. Di ko po talaga ina-expect itong mga blessing ko ngayon. Bukod dyan, meron ka pang medical assistance na bigay ng wish ko lang. Thank you po. Ito pong medical assistance, sobra po makakatulong po to sa akin. Hindi pa yan nagtatapos dahil meron pa po talaga kaming ibibigay na wish ko lang savings. Para sa'yo po yan lahat, ate. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Sobrang saya po. Wala po akong masabi. Ito ang surpresa namin para sa'yo. Hindi pa natatapos ang mga sorpresa dahil bukod kay Jocelyn, may regalo rin kami sa kanyang mga kabarangay. Mas gaganda ang buhay mo dito sa electric fan. Ito po, electric fan para sa'yo, tatay. Thank you din po. Ang init ng panahon, pwedeng pagsimula ng sakuna sa mga komunidad. Kaya naman isang libreng seminar at training tungkol sa fire prevention ang ibinigay ng Katmon Fire Officers. Sila ang Fire Rescue Group ng Barangay Katmon, Malabon.
Ang natutunan ko po sa sa training is kung paano maiiwasan yung pagkakaroon ng sunog. Lalo na sa area namin, dikit-dikit po yung bahay. Abangan nyo ang kompletong kwento ng pamimigay namin ng regalo sa official Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs YouTube page. Ito po yung electric fan ninyo. Ay, ang ganda ng smile mo naman. Masaya ka ba, ate? Salamat po sa Wish Ko Lang. Mga kapuso, lagi po nating tandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.